Dahil sa tumataas na kaso ng verbal at emotional abuse sa mga kabataan sa bansa, nagpasa ng ordinansa ang Cotabato City Council para maiwasan at tugunan ang anumang uri ng pang-aabuso laban sa mga estudyante sa lungsod. Sa datos mula sa isang national study noong 2021, lumalabas ayon kay Councilor Attorney Anwar Malang na 7.5% ng mga kabataang Filipino ang na-record ng attempted suicide. Tinukoy din sa study ang mga dahilan gaya ng bullying, verbal abuse at emotional neglect. Ang nakakabahala pa dito, nangyayari umano sa paaralan ng iba sa mga dahilang ito. Ginawang halimbawa rin ni Attorney Malang ang isang insidente sa Maynila kung saan isang grade 5 pupil ang sinabihan ng kanyang mismong guro ng bruha at bobo sa unang araw pa mismo ng klase. Bilang tugon, sumalang na kahapon sa unang pagbasa ng Cotabato City Council ang ordinansang Cotabato Safe Learning Act Protecting Students from Verbal Abuse in School and Colleges. Ang ordinansa ay naglalayong ipadama sa mga estudyante na hindi sila worthless sa mismong lugar kung saan sila dapat hinuhubog para sa kanilang kinabukasan. Kalakip sa ordinansa ang mga penalties sa mga educators na masasangkot sa verbal abuse, hikayatin ang mga magulang na i-report ang anumang insidente ng verbal abuse, bumuo ng grievance mechanism at public awareness campaign. Iginiit din ni Councilor Malang na binibigyang pugay niya ang propesyon ng mga guro, pero ang propesyong ito ay may kalakip na mga responsibilidad at hindi dapat hayaang mabahiran ang kanilang mga dignidad. Ang ordinansa ayon kay Malang ay suporta sa adhikain ng city government na walang puwang ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga kabataang pag-asa ng susunod na henerasyon. Mark Anthony Taico, NTBC Bida Balita.